Samantala, kabilang probinsya ng Quezon sa mga nakaranas ng hagupit ng bagyong Uwan. At kaugnay makapanayam natin si Dr. Melchor Avenilla Jr. ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po. Sir Egan, magandang umaga po sa inyo, sa lahat ng inyo pong mga taga-subaybay isang ligtas na araw. Sa mga oras na ito, kumusta ho ang lagay ng panahon dyan sa Quezon? Generally, sa ngayong oras na to mismo, utay-utay naman po na nawala yung kaulapan sa lalawigan at may Opo. utay-utay na rin na pagsikat po ng araw. May balita ba tayo nasawi, sugatan o nawawala dahil sa bagyong Uwan? As per our monitoring to this morning, wala naman po tayong nakita o na-monitor pa ng mga nasaktan or pumanaw related to dito sa bagyong ito. Nakauwi na ho sa bahay yung mga nilikas na residente, Dr. Avenilla? Ongoing po ngayon yung damage assessment ng ating mga local government units at ganoon na rin, kasama na rin yung pag-check kung ligtas sila makabalik. So, Opo. generally, hindi pa po natin sila pinapaintulutan muna na bumalik sa kanilang mga tahanan. Mga ilan ang bilang na inabot po nito? Bagamat ang ating pong mga reports ay tuloy-tuloy na pumapasok, pero Opo. as per our monitoring, hindi po ito bababa ng nasa 110 individuals at maaari pong dumami pa po ito habang pumapasok na po ang mga reports galing sa mga barangay. Nasira ho ba yung mga bahay nila, lalo na sa coastal area? Yes, marami pong nasira ng mga tahanan, lalo na dun sa Pulilio Group of Islands, from Humalig, Patnanungan, and even to some portions of Panukulan, marami pong mga nasirang tahanan. Wala pa lang po tayong sapat na bilang sa ngayon. Maraming po salamat, Dr. Melchor Maraming salamat. Ingat po. Avenilla Jr. ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Quezon Province. Ingat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.